Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang papuri ay tayong kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang na Panginoon at Diyos ng sanlibutan. Naway ang habag at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganon din sa kanyang mga kasamahan at sa kanyang mga pamilya, at sa lahat ng mga taong tumahak ng kanyang landas hanggang sa huling araw. Ngayon po mga kapatid, sa ating pong pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa wikang Arabic, ay atin pa rin pong kinukuha ang mga aqsamul ism, mga uri ng aqsamul ism na tinatawag o mga uri ng pangalan, na kung saan kinukuha po natin yung mga uri nito base sa iba't ibang mga katangian at kinalalagyan nito sa pangungusap ng sa mga pangungusap ng wikang Arabic. Ngayon po mga kapatid, ang uri na ating kukunin naman ngayon ay base ito sa uri nito na pantukoy kung ito ba ay panlalaki o pambabae. Kaya nga sabi dito, yan qasimul ism min haythu, okay, at tadkir wa ta'nith. So nahati o nagkakaroon ng sabi natin ng uri, okay? Ang mga uri ng pangalan base sa pantukoy kung panlalaki ba ito o pambabae. Siyempre po, mayroon tayong tinatawag na dalawang uri nito, panlalaki at saka pambabae. So, mudhakkar, ibig sabihin, panlalaki, okay? Wa huwa ma dalla ala dhakar. Okay? At ang tinutukoy dito kapag panlalaki na sinabi natin ay ito ay tumutukoy sa pangalang panlalaki. Katulad ng Muhammad. So, ang Muhammad ay pangalan po ito ng lalaki. At ganoon din po yung rajul na pantawag natin sa isang lalaki. Okay? Sa isang lalaki ay ito rin ay nangangahulugan na ito ay panlalaki. Aw ma fi hukmihi. O kaya naman, sabi natin, aw ma fi hukmihi. O kaya naman, ito yung alinsunod ito sa batas niya na siya ay tinatawag o binabanggit bilang panlalaki. Katulad ng kitab at saka hawa. Ang kitab ay libro. So, ito ay kapag ginagamit natin ang salitang ito, ay tinutukoy natin ito na panlalaki siya. Ganon din yung hawa, hangin. Panlalaki din siya. Okay? Panlalaki din siya. Ngayon, yung pangalawang uri naman niya ay yung muannath o pambabae, ma dalla ala unsa hakikatan. So, ang ibig sabihin ng pambabae ay kapag ito ay tumutukoy sa pangalan ng pambabae. Okay? Tunay na pangalan ng babae. Katulad ng Fatima. So, yung Fatima ay, ito po ay pangalan na pambabae. Ganon din yung Imra'a na pantukoy ito sa babae. Ibig sabihin ng Imra'a ay babae. Okay? So, ito rin ay tumutukoy sa pangalan ng pambabae. Tunay na pangalan ng pambabae. Aw ma fi ma'naha. O kaya naman, ang mga salitang ito ay napapaloob talaga sa pangalan ng pambabae katulad ng Shams, okay? Araw. So ito man Shams, araw, ay ito ay pangalan na pambabae. Ganon din yung Saada na nangangahulugan ng kasiyahan, ito rin ay pangalan ng pambabae. So ngayon, yun po mga kapatid yung pangkabuuan ng paksa po natin ngayon. Na ang pangalan ay nahati ito batay sa pantukoy kung pambabae ito o kaya panlalaki sa dalawang uri. Panlalaki at saka pambabae. Okay? So, meron po tayong dagdag na nilagay dito na mga halimbawa. Okay? So, at-taqsim min haythu at-tadkir wa at-ta'nith.
Okay? Yung pagbibigay ng uri nito base sa pantukoy kung panlalaki ito o kaya pambabae. Okay, number 1, madalla ala dhakar. Ito yung sinabi natin kanina na ang mudhakkar, ito po yung mudhakkar, itong unang uri, okay? Madalla ala dhakar, okay? Na kung saan tumutukoy ito sa pangalan ng panlalaki. At ito po yung asal na tinatawag. Ito po yung origin. Okay? Ito po yung pinaka-origin. Yung pangalan na tinutukoy dito ay panlalaki. Okay? So, yung halimbawa niya kanina, Muhammad at saka Rajul, at yung dinagdag natin ay Talib. Okay, ibig sabihin ng Talib ay isang estudyante. So, lahat po nito ay pangalan ng panlalaki. Okay? Aw ma fi hukmihi. O kaya naman yung nasa tinatawag nating batas nito, na ito talagang mga salita na ito ay binibigkas o binabanggit na ito ay panlalaki. Katulad ng kitab, hawa, at saka kursi. Ang ibig sabihin ng kursi ay upuan. So ito pong mga ito, kapag tinutukoy natin, halimbawa, sabi natin ito ay libro, hadha kitabon, yung hadha, panlalaki siya. Okay, ganun din yung hawa, ganun din yung kursi. Kung halimbawa, sinabi natin na ito ay kursi, ito ay upuan, binabanggit natin ito na hadha. Tinutukoy natin ito na panlalaki. Okay? Hadha kursiyun. So, ito ay isang upuan. So, tinutukoy natin ito na panlalaki. Okay? Ito po yung mga panlalaki. Ngayon, ito po yung mudhakkar na tinatawag. Number 1. Number 2, madalla ala unsa hakikatan. Okay? Ito ay tumutukoy sa pangalan ng, tunay na pangalan ng pambabae katulad ng Fatima. Yan yung halimbawa niya. Fatima, pambabae yan. Imra'a, pambabae din to. Talibatun, pambabae rin. Okay? So, lahat po yan ay tumutukoy sa pangalan ng pambabae. Okay? So, makikita natin ito na tunay na makikita talaga natin kahit sa salita na kung saan ito ay tumutukoy talaga sa pambabae kasi nga meron tayong sinyalis nito. Ito yung ta marbuta sa hulian. Inshallah, makukuha din natin yung mga tinatawag nating alamatut ta'nis. Okay? So, pagkatapos nito, makukuha natin yon mismo. O, ano ba yung mga sinyalis ng pagiging babae ng isang salita? Okay? Pagiging babae ng isang salita. Yan po yung Fatima, Imra'a, Taliba na nangangahulugan nito na ito ay mga pantukoy sa mga pambabae. Aw ma fi ma'naha. Okay? Aw ma fi ma'naha. O kaya naman yung nasa kahulugan niya ay pambabae talaga siya. Okay? Ito rin yung tinatawag nating al-majazi. Okay? Al-majazi. Ibig sabihin ng al-majazi ay kabaliktaran ito ng tinatawag nating hakika. Okay? Ibig sabihin yung majazi, hindi siya direkta na pantukoy talaga na babae siya, pero dahil sa kahulugan nito, yung majazi na tinatawag ito ay pambabae talaga. Okay? So, yan po ang halimbawa niya, yung Shams. Okay? Araw. Ang ibig sabihin ng Shams ay araw. Ito ay tinutukoy na kapag nilalagay natin ito sa isang salita, ay tinutukoy natin ito ng mga pambabae. Katulad din ng aynun. Okay? Aynun, mata. Okay? Mata. So, ito rin ay babae. Okay? Gayon din po yung dar. Okay? Yung dar, ang ibig sabihin ng dar ay masasabi natin na ito ay pangalan din ng bahay. Okay? Pero kapag binabanggit natin ito, dar, ang ginagamit nating pantukoy dito ay pambabae. Okay? Kaya nga mababasa natin ito kahit sa banal na Quran, tilkad dar. Okay? So, ibig sabihin, tinukoy ito yung ad-dar na pambabae siya. Ganon din yung Shams, ganon din yung Ain.
Okay, ito yung tinatawag na majazi. Hindi man ito totally na ah, tunay na pangalan siya ng pambabae, pero dahil sa kahulugan niya, ito ay matatawag na pambabae. Okay? Shams, Ain, at saka Dar. Dito, mga kapatid, tungkol dito sa fi ma'anaha, itong majazi na tinatawag, ay paano natin malalaman? Okay? Paano natin malalaman na ito ay tinatawag natin pambabae? So, malalaman natin po ito sa pamamagitan ng pag-aaral po natin. Okay? Kasi makikita po natin yung mga ibang mga pangalan ay ganito po tinawag o kaya tinukoy ng ating mga eskola sa wikang Arabic. Okay? So, ganito po nila ito tinutukoy. Okay? So, ibig sabihin, nalalaman nila na ito ay pambabae, ganun din na ito ay panlalaki. Okay? Na ito ay pambabae, kaya naman na ito ay panlalaki. So, nalalaman po ito sa pagbabasa natin ng mga wikang Arabic at ganun din base sa sa pagtuturo ng ating mga scholar sa wikang Arabic. Okay? So, ganun po talaga. Kailangan po talaga ito ng pagbabasa at malalaman ninyo na ito ay tinatawag na pambabae, ganun din na ito ay tinatawag na o tinutukoy na panlalaki. Okay? So, dito pangkalahatan mga kapatid, ang pinaka-origin dito, yung asal na tinatawag ay yung pangalan ng lalaki. Okay? Pangalan ng lalaki. So, madali lang po matukoy yung pangalan ng lalaki. Okay? So, ang pangkalahatan kasi kapag tinawag itong panlalaki, ay wala po tayong makikitang tinatawag nating ta'al marbuta sa pinakahuli niya. Yung ta'al marbuta na tinatawag natin, yung ta na bilog na nasa hulihan. Okay? Pero ganun pa man, hindi yon basihan ng pangkalahatan. Kasi nga may mga ta marbuta pa rin na nilalagay sa hulihan kapag ang tinatawag dito ay yung panlalaki. So may mga panlalaki na sa hulihan niya ay ta marbuta. Pero pangkalahatan mga kapatid, ito yung pinaka-asol, pinaka-origin niya na kapag yung salita wala kang nakitang ta marbuta, ibig sabihin nito ay panlalaki. Okay? Panlalaki siya. Pero hindi po pangkalahatan, sabi natin. Okay? Dahil nga may mga salita sa wikang Arabic na ito ay may ta marbuta sa huli, pero siya pa rin ay tinatawag na panlalaki. Yung halimbawa nito ay Usama. Okay? Usama ay makikita ninyo na ito ay pangalan, mayroon siyang ta marbuta sa huli, pero ito ay tinatawag na, ito ay tinutukoy na panlalaki, hindi po pambabae. Katulad ng Abu Huraira. Okay? Abu Huraira. So, yung Huraira sa pinakahuli, ito ay may ta marbuta pero tinutukoy pa rin ito na panlalaki na salita. Okay? Panlalaki na salita. Ngayon po mga kapatid, ito po yung asal. Tinatawag natin yung pinaka-origin ng taksim na ito o yung pagbibigay ng uri na ito na kinukuha po natin yung panlalaki unang-una. Tapos, yung pambabae, okay, yung pambabae ay mas makukuha din po natin ito dahil nga base din sa kanyang mga katangian. So mayroon pong itong mga alamat na tinatawag o yung mga sinyalis na matutukoy po natin ito kung babae ba ito, okay? Kung ano ba yung mga sinyalis na kung paano natin makikilala yung salita na ito ay pambabae. Okay? Na ito ay pambabae. So dito po mga kapatid, okay, alamatut ta'nis salasatun wahiya. Okay? Alamatut ta'nis salasatun wahiya. So ang mga sinyalis ng pantukoy sa pambabae, okay, ay mayroon tayong tinatawag na tatlong uri. Okay, wahiya. At ito yung una, ta'ut ta'nis.
al-mutaharrika. Ta'ut ta'nis al-mutaharrika. Ito yung ta'ut ta'nis na nasa hulihan. Ito po yung sinasabi natin na ta'ut ta'nis. Okay, yung ta marbuta sa hulihan. Ito, Aisha. Ganun din yung Muslima. Ganun din yung Burtukala. Okay? Aisha, Muslima, Burtukala. So, itong mga nasa hulihan niya, yan, ta'ut ta'nis al-mutaharrika. Itong mga ito. Okay? So, yan po mga kapatid ang isa ito sa mga sinyalis na makikilala natin ang pambae na salita dahil mayroon siyang ta'ut ta'nis sa hulihan. Okay? Pero hindi po ito pangkalahatan katulad ng sinabi natin kanina. Dahil nga mayroon pa rin tayong mga salita na sa wikang Arabic na mayroon siyang mayroon siyang ta sa pinakahulihan. Okay? Katulad dito. Okay? Pinakahulihan, pero tinutukoy pa rin itong panlalaki. Katulad ng Hamza. Okay? Hamza. Usama. Yan. Okay? So, yun po yung mga halimbawa ng mga may mga salita na mayroon siyang ta'ut ta'nis o kaya ta marbuta doon sa hulihan pero tinutukoy pa rin siyang lalaki. Number 2, al-alif al-maksura. Okay? Ito po yung pangalawang uri o sinyalis ng pagiging babae ng isang salita na mayroon siyang al-alif al-maksura. Ito po yung alif al-maksura na tinatawag, itong huli na ito. Okay? Salma. Ito pong huli na ito po yung alif al-maksura. So, yung Salma ay pambabae itong pangalan na ito. Ganon din yung Bushra, pambabae rin ito. So, ito po yung alif al-maksura. Yan. Sa hulihan. So, itong mga salita na ito ay pambabae siya. Ano yung sinyalis? Yung alif al-maksura sa hulihan. Okay? Yan po. Number 3, al-alif al-mamduda. So, ito po yung pangatlong sinyalis ng pagiging babae ng isang salita na kung saan siya ay may alif al-mamduda. Ang alif al-mamduda, ito po, yung alif al-mamduda, alif na mahaba, ganun. Al-mamduda, ibig sabihin, nakatayo. Okay? Haifa, okay? Haifa, yan. Haifa, Hamra, Baida, yan. Ito mong mga salita na ito, ito pong mga pangalan na ito ay pambabae siya. Ano yung sinyalis? Dahil may alif al-mamduda dito sa before hulihan ng salita. Okay? Before hulihan ng salita. So, Haifa, Hamra, Baida, yan, mga pangalan po yan namang pambabae. So, yung sinyalis niya, yung alif al-mamduda. Okay? So, pangkalahatan po ay nakuha po natin yung uri ng ism. Okay? Base sa pantukoy kung babae ba ito o panlalaki. Ngayon po mga kapatid, mayroon tayong tadrib na maikling pagsusulit lang. Okay? So, dito nilagay po natin at tadrib, maikling pagsusulit. Okay? So, Zainab at saka Hamza, itong dalawang salita na ito mga kapatid, saan po ito napapabilang? Sa pambabae ba o panlalaki? So, isusulat po ninyo Zainab kung alin po ito, pambabae ba o panlalaki. Ganon din yung Hamza, pambabae ba o panlalaki. Okay? So, yun po yung maikling pagsusulit ninyo. Ngayong linggo na ito, inshallah, naway gantimpalaan po kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng dagdag na kaalaman sa Islam at naway gawin itong kapakipakinabang para sa inyo, ganun din dito sa mundo, ganun din sa kabilang buhay. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.